Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na ulad ang ating bayan. Naimbangagsabagan na rangaya panagtalon, tanap ti Cagayan. Aldaw ti Miyerkules, petsa 25 ti bulan ti Hulyo, tawen 2012. Kaldawan ti final examination when mauding nga examen, may naigpalaing ti espesyal nga edisyon ti Radyo Eskwela sa Gulayan. Dito'y programa tayo Magsasakang Pinoy nga insagot ti High Value Crops Development Program ti Opisina ti Department of Agriculture Regional Office Number 2. Kastamet asabali man na nagundaway, apagyamanan tayo, ti kinamanagayat, ti Apo na Marsua, gaputa, nagturpus tayo, iti dahito ya panag-eskwela, ti tangatang may panggep kadagiti nagduduma awagas, ken alagaden, ti panagpatanor, kadagiti nagduduma nat nateng, partikular kadagiti papakbeten, dito rehiyon tayo. Palabusan yung arot ti pagayamyo kasamang rod suniko ken kameng ti KKK wenno kapulso kapamilya ken kasangga dagiti bukbukibok ti daltalon tapno may talaong manen kadagiti sidsidong tayo iti dayto nga oras. Napunno ti puspuso mi dito Magsasakang Pinoy gagayem ken papagayam mi ti panagyaman ti sagtunggal maysa kada kayo. Manen namnamayan ti programa tayo nga uray kaskasano ket adda na yalatiw na asang kabasit nga adal ken panglakagan may panggep ti panagpatanor kadagiti sumagmamano anat nateng asinakop ti pag-eskwelahan tayo ti tangatang ken babaen met kadagitoy anayalatiw a panglakagan ken sursuro maaramat da bagnos ti panagmula ti natnateng ket mapasaya at tiwagas ti panakapatanor da ken agtultuloy ti nakasagana a supply ti sangkailyan anateng mapado ti apit ken manayunan ti mapastrek ken matgidan dagiti agmulmula. Bayat nga agsagsagano tayo kakapsat para di pa nakaipatangatang dagiti salsaludsod asakupen ti mauding eksaminasyon dagiti enrollees ti katurturpus na Radyo Eskwela sa Gulayan idanon kumapay dito'y programa tayo ti makunkuna a vegetable industry situationer dito'y Rehiyon 2 kas na ibinsa-binsa na minsanen dito'y programa tayo ti mismo a coordinator ti High Value Crops Development Program ti Opisina ti Department of Agriculture Regional Field Office Number 2 ani Apo Robert Olinares. At tingarod kakabsat ti panangilalawag ni Apo Olinares ti agdama kasasad ti industriya tinateng dito'y tanap ti Cagayan. Anya ti vegetable industry situationer dito'y rehiyon tayo. Kaya timot nga may pakamukan nyayo, no anya dagiti dapat mangmangyari ti industry tayo nga gulay. Dito'y rehiyon 2. Sakbay nga mapanak ijay kung kuna tayo nga situationer apo ket mangtida mampay ti maysa nga impormasyon may panggep no apay nga napaka-importante iti vegetable industry dito rehiyon 2. Muyo apo base iti panag-research si DOST ken FNRI bagbagan na apo nga 27 iti every 100 children 6 to 10 years old about 2.5 million school children are underweight gaputa handa unay nga mangmangan iti gulay. 37 on every 100 children 6 to 10 years old 3.4 million school children are stunted or short of their age. So, dito iti resulta na po. Kun 37.4 million are anemic. So, amo yun, nagdakkel nga banag iti gulay kadagiti ubing. So, undernutrition, kung kunada rito, for mental health and physical development, nangato ti wrist infection, nababa ti performance sa eskwelahan, ket ti productivity na ti aloldo is very low. Then, amuyo nga ti gulay ket ado iti iron na. Iso nga i-rekomenda ti Department of Education ken DOH iti nutrition nga dapat agkaroon tayo iti
adu nga iron. Ket no kurang tayo iti iron apo, ti maysa nga ubing ket ag-decrease ti social responsiveness, low level of concentration, and less motivation or intellectually challenging role, retardation. So, base it information in the local plant, kung kunada apo nga 19.6% of adults are overweight, gaputa hangang mangmangan iti gulay. Amuyo, kaduan na kanya tayo nga daduma ngamin kat mangmangan tayo iti kanayon nga karne, iso nga dahito iti resulta na apo. 4.8% are obese, 22.5% are hypertension, and 3.5% diabetic, and 8.5% with high cholesterol level. So, dagito iti resulta na apo, no hangkay nga mangmangan iti gulay. Amuyo, nadaduma kay kayat tayo iti mangan ti karne kaysa gulay. Iso nga, in scientific rationale, kunada eating a diet rich in fruits and vegetables will reduce the risk of many types of cancer, hypertension, heart diseases, stroke, and diabetes. So, dagitay manalon tayo, wano gitay kakabsat tayo ta, nga unay nga agsidsida iti gulay, siguro nangyumot din, dagitay mangnagyon to, dagitay nutritional value can health benefits ti gulay, baka itatala nga makariing kayo, no amutay kumaday to di palang ubing tayo kumangmangan tayo kumay iti gulay na pa. Yeah. Amuyo ti Pilipinas kat may sa kadagiti countries nga nabagbaba iti consumption iti gulay. I-compare mo ti other countries inga kasla iti Japan, wano ita ni Thailand nga nagngato iti consumption da apo. Apay nga nagbaba ti consumption dagiti Pilipino iti gulay. May sa nga rason apo ket datay cultural low preference for veggies. Amoyo nadaduma adu dagitay tattao nga madina kay agsida ti gulay gaputano gulay lang ti sidsida bagada nga awan ti kwartam. So, dagitay lang nga kwartana ti gumagatang iti karne. So, nadaduma, dagitay cultural low preference of veggies. Data ti may nga rason. Kin may sapay apo, mahay pride ti Pilipino. So, nga nadaduma ka makita da ka jay balay yung agsidsida iti gulay. Bagadahan niya yung awan ti kwartayaw. So, nga dati ti may nga no apay nga nagbabay ti consumption ti gulay. May kadua po kat datay na nga no ti presyo na lalo na itay linmans. Amuyo ni compare you iti gulay nadaduma pa ikidi nangingina pa iti gulay yan nagpinakbet ka nagchapsoy ka kaysa gumatang ka ti may sa kilo nga karne ti manok. Nalaka di may sa kilo ti manok. Ngam nalakalaang dati nga solusyonan apo agkar din kayo iti balbalayaw tapnuhang kay gumagatang ti gulay. Then may kaalo nga rason kat irregular supply. Amuyo, dahito iti may nga sulsulbaran ti Department of Agriculture, ket napintas nga damag kanya dati apot, titulong iti seed companies, iti hybrid seed companies, ada iti gula tayon mangrugi iti January iti Disyembre. Iti, awan pa iti hybrid apo, amuyo, iti gulay ket napintas lang nga imulan no, during the months of bear. Ito na tayo, Oktobre, Septembre, Nobyembre, Disyembre. So nga, no daduma ket January to December, ada iti kamatis tayon, ada iti karabasta tayon. Iso nga, ada iti lang iti bagba kanyayo apo, awan ti tiyempo iti gulay. Basta importante lang, ada ti danom, ada imulam, ken ada ti gaget mo. Kasi no, hanggang nga nagaget apo, membro ka ti kung kunada nga SSS, sulit, sukir, ken sadot, ay talaga awan ti gulay mo. So, dati ti requirement na po. Ken may nga kang runaan na po dati ko natin yung food safety concerns. Amuyo apo nga nagngangato iti pesticidal residue ti gulay nang runa kadagitay kung kunata yung hanga maukugisan nga gulay kas parigan di tarong. Data, sili. Iso nga no daduma ka awan ti mayat nga agsida ti gulay tagaputay pesticidal residue. Iso nga the best thing ramidin tayo tapno safe iti gulay tayo agmula tayo iti gulay tayo di arubayan tayo tapno at least amum no nya tinagapo na aglalo iti cabbage kung kuna dagiti crucifers mo dagiti chop soy base ay na po di lang amum dagito ikat nagngangato ti pesticidal residue nya.
So, dahil po iti facts nga nakita mi kat na mamuan mi nga napintas gayam iti gulay, may panggap kadagiti salon atik bawat nga tattao. So nga numabalbalin, try to produce your own vegetables. Dayta ti agdama pagsasaanan ti industriya tinateng gagayami dito Region 2 kas in binsa-binsa kada tayo ni Mr. Robert B. Olinares, Regional Coordinator ti High Value Crops Development Program ti DA Regional Office number 2. Adda sumagmamuna bambanag papagayami ana ibati kada tayo ti palawag ni Apo Olinares. Umuna, importante launay ti industriya tinateng dito Region 2 gaputa base ti panagsukisok adda 27 kada sangagasot nga ubing ngagtawen manipod inne maging ti sangapulo wenno 2.5 ariw-riw ti underweight wenno nakurang ti dagsen na gaputa nakurang ti panagipaunegda ti taraon anateng. May kadua 37 kada sangagasot nga ubing nga agtawen lang iti manipod inne maging ti sangapulo wenno 3.5 ariw-riw ket adda panpandek wenno banbansot na. Ket may maysa ti kagagapu na daytoy gagayem. Kas na sao ni Apo Linares, may gapu daytoy ti panagkurkurang ti may papauneg anateng dagiti ubing. Adda na duktalan a level ti malnutrisyon kadagiti ubing ket no adda malnutrisyon anya ti kayat na asawen gagayem. Ammo ti kaaduan ano nakurang ti nutrisyon ket saan laeng a makita ti pisikal a kasasaad no di ket apektaran na pay ti development ti panunot wenno utek. Saan laeng nga dayta dakkel pay ti risko ti impeksyon. Nababa marka ti ubing iti eskwela na ken kunada low overall productivity. Namuan pay anakurang ti sustansya nga iron nga ipapauneg digiti ubing. Maysa ang makaigapot ti daytoy ket kas imon una anamuan tayo nakurang ti papauneg digiti ubing anat nateng. Sa pengarod kumata itan nagturpos ti radyo eskwela sa gulayan ket naadalan tayo saan laeng at ti teknolohiya ti panagpatanor kadakwada no di pay ti pannakaammo ti kinapateg ti maala a sustansya manipod ti taraon anateng para ti salon at tayo ubing man wenno nataingan lalaki man wenno babae pada-pada ngagkasapulan ti taraon anateng. Kalpasan tayo ti ababang nga station break gagayemi ipatangatang tayton dagiti salsaludsod para ti radyo eskwela sa gulayan final examination. San kayo nga rod gagayemi daapuan panaw. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Ang katuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Agsubli daw ito programa tayo, magsasakang Pinoy, makatkadawayo pala ang ito ipagayamyo kasamang rod. Ket padaanan tayo nga ruden, ti panakaipatangatang, dagiti salsaludsod, asakupen, ti maudi nga eksamen, when the final examination, ti kalkalpas na radyo eskwela sa gulayan. Maawis amin a rehistradong enrollee, nga ilistada na imbag, dagitoy asalsaludsod. Ket dawen tayo ken ni Miss Barbie Lagahet, ti saggaysa a panangitad na,
kadagiti salsaludsod. Take it away, kasamang Barbie. Isang napakagandang araw po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral na alam kong nakaantabay na dito sa ating programa dahil sa araw na ito nga po gaganapin ang isang napakahalagang bahagi sa espesyal na edisyon ng ating programa, ang ating panghuling pagsusulit sa Radyo Eskwela sa Gulayan. Ngunit bago pa man po natin umpisahan ang ating panghuling pagsusulit, ay nais ko po munang ipaalam sa inyo ang mga sinasaklaw at ang mga panuto ng ating gaganaping final examination o ang panghuling pagsusulit. Makinig po tayong lahat. Ang ating panghuling pagsusulit ay sumasaklaw ng 2 kategorya na binubuo ng 20 katanungan. Ang pangunang kategorya ay binubuo ng 12 katanungan at napakadali lamang po nito mga kaibigan dahil sasagutin lamang po ito ng tama o mali. Ang pangalawang kategorya naman ay binubuo ng 8 katanungan. At ito ay napakasimple rin po dahil ito ay sasagutin lamang sa pamamagitan ng pagpipili ng letra ng tamang sagot mula sa 4 na letrang naibigay na pagpipilian. At sa inyong pagsasagot ay isulat lamang ang letra na inyong napili at ang tamang kasagutan. Ang mga katanungan ay isang beses ko lamang po babasahin sa wikang Tagalog at para kayo'y higit pang maliwanagan ay babasahin ito ni kasamang Rod sa wikang Ilocano naman sa ikalawang pagkakataon. Uulitin ko po, isang beses ko lamang po ito babasahin sa wikang Tagalog at ito'y uulitin ni kasamang Rod sa wikang Ilocano sa ikalawang pagkakataon. Sana po'y maliwanag na sa ating lahat ang mga panuto sa ating panghuling pagsusulit. Handa na po ba kayo? Naniniwala po akong kayo'y nakapaghanda na kaya sisimulan na po natin ang ating panghuling pagsusulit. Good luck po sa ating mga mag-aaral. Ang pangunang katanungan, ang Regional Coordinator ng High Value Crops Development Program dito sa Region 2 ay si Honorable Robert B. Olinares. Sa pagkakataong ito ay ihahatid naman sa atin ni kasamang Rod ang mga katanungan sa wikang Ilocano. Makinig po tayong lahat. Kas na ipakamo kagayami, sungbatan dahi asaludsod, ti pudno wenno palso. Ti Regional Coordinator ti High Value Crops Development Program ti Tanap ti Cagayan, ket ni Honorable Robert B. Olinares. Ang pangalawang katanungan, isa sa mga gulay na natalakay kung paano ang teknolohiya sa pagtatanim at pagpapalaki nito ay ang repolyo. Ulitin tayo ti saludsod, may sa kadagiti nateng anatratar dito'y Radyo Eskwela sa Gulayan, no kasano ti panakapatanor na ket iso ti repolyo. Dumako naman po tayo sa ikatlong katanungan. Isang layunin ng High Value Crops Development Program o HVCDP ay para maparami ang dekalidad na ani mula sa mais dito sa lambak ng Cagayan. Ulitin tayo ti may katlo sa lutsod, asong batan metlaing ti pudno wenno palso, may sa panggep ti High Value Crops Development Program wenno HVCDP, ket iso ti panagpaado ti dekalidad a produkto manipod ti patanor a mais dito'y Region 2. At ang pang-apat na katanungan, dito sa lambak ng Cagayan, ang isang malaking pinanggagalingan ng supply na gulay na mga taga-Metro Manila. Ulitin tayo met ti may kapat sa lutsod. Dito Region 2, ti may sa adakkel a paggapgapuan ti kasapulan anateng ijay Metro Manila. Ang panglimang katanungan, mas mababa ang kabuuan ng gulay na kinokonsumo nating mga Pinoy kung ihambing sa mga taga-ibang bansa dahil hindi masarap ang lasa ng ating produktong gulay dito. Ulitin met ti may kalima sa lutsod. Nabababa ti kantidad tinateng ngay papauneg dagiti kakailyan tayo a Pinoy ni kumpara ti sabsabali a pagpagilyan gaputa saan anaimas ti raman dagiti produkto tayo dito'y luglugar tayo anat nateng. Ika-6, karaniwang mas mataas ang kikitain mula sa pananim na gulay kaysa sa palay o mais mula sa parehong lawak ng lupang tinamnan. May kanema sa lutsod, gagangay nga ad-ado ti maganansya manipod ti panagmula tinateng ngem ti pagay wenno mais anang patanor ti pareho akalawa ti talon. Ang pang-7, piliin ang lugar na nasa lilim kung inihahanda ang pagtatamnan ng mga buto ng ating itatanim na gulay. Ulitin tayo met ti may kapito,
Pilian ti lugar, amalinlinungan, no agisagana tayo ti pagibunubunan, ti patubwen tayo abukbukel tinatnateng. Ang pangwalo, isang rekomendadong gawi sa pagtatanim ng gulay ay ang pag-iwas sa sobrang kapal ng tanim nating punla. Ulitin tayo met kakabsat, may sa nasayat nga lagaden ti panagpatanor tinatnateng, ket iso ti panagliklik, ti panagpatubo, tinapuskol unay abunobon, tapnan no salunat, dagiti patanor, amula. At ang ikasyam, kung kayo'y gagamit ng kemikal na pestisidyo, dapat piliin ang kemikal na pestisidyo na may markang pyrethroids na may green label dahil madaling madegrade o mawala ang mga taglay na residue ang mga ito. May kasya masaludsod, no agaramat kadagiti kemikal a pestisidyo, nasken apilyen dagitay addamarkana a pyrethroids nga daan ti green label, agsipod tanalaka a madegrade wenno agawaaw ti residue dagitoy. Ang ikasampung katanungan, pwede nang ilipat tanim ang napasibol na buto ng kalabasa sa lakalaang lugar na pagtatamnan nito kung ito'y may dahon ng isang pares. May kasangapulo, mabalinin nga i-transplant wenno iyalis napatubo abukel ti karabasa iti lugar a nairanta a pakaimulaan na no addan may sa aparis ti bulong daytoy. Ang ikalabing isang katanungan, ang mga tinaguri ang good agricultural practices o mga angkop na mga gawi o practice sa pagsasaka ay lubusang hindi pinahihintulutan ang paggamit ng mga kemikal na pestisidyo. May kasangapulo ket may sasaludsod, dagiti makunkuna a good agricultural practices wenno napintas nga aramid ti panagtalon ket saan na apulos nga ipalubos ti panagaramat ti kemikal a pestisidyo no patanuren dagiti natnateng. At ang ikalabing dalawang katanungan, walang masamang dulot kung gagawing abono ang preskong dumi ng manok sa halaman nating gulay. Ulitin di may kasangapulo ket dua, awan pagdaksan na ngay aplikar ti saan pay anadecompose wenno nagrupsa a lugit ti manok kadagiti mula tayo anat nateng. Dumako na po tayo sa ikalabing tatlong katanungan at sa pagkakataong ito ay piliin lamang po natin ang letra at ang tamang kasagutan mula sa apat na letrang maibibigay na pagpipilian. Heto na po ang ikalabing tatlong katanungan. May kakayahang ipasalupa ang tanim na sitaw ang isang mahalagang elemento mula sa himpapawid. Alin sa mga sumusunod ang elementong ito? Letter A, potassium, B, calcium, C, phosphorus, or letter D, nitrogen. Pilyan ti husto asungbat kadagiti salsaludsod manipod kadagiti upat alistaan a maibaga ket isurat agraman ti letra daytoy. Adatayin gagayem iti may kasangapulo ket tallo asaludsod. Anya kadagitoy sumagganad nga elemento manipod ti lawang ti kabailan nga ipadaga tinateng nga utong wenno sitaw. Letra A, potassium, letra B, calcium, letter C, phosphorus, letter D, nitrogen. Ang ikalabing apat na katanungan, isa sa mga ito ang hindi kasali sa grupo. Letter A, kamatis, B, talong, letter C, ampalaya, or letter D, mais. Sumaruno, may sa kadigitoy ti saan akameng ti grupo. Anya daytoy. Letter A, kamatis, letter B, tarong, letter C, parya, letter D, mais. At ang ikalabing limang katanungan, ang gulay na kamatis ay may taglay na sangkap na tumutulong manlaban sa mga free radicals na pinagmumulan ng sakit na cancer. Ano ang sangkap na ito? Letter A, chlorophyll, letter B, lycopene, C, ascorbic acid, or letter D, iodine. Tinateng a kamatis ket addaan timay sa aramen at tumultulong amang saranget kadagiti free radicals a pagtataudan ti sakit a kanser. Anya daytoy aramen. Letter A, chlorophyll, letter B, lycopene, letter C, ascorbic acid, letter D, iodine. Dumako na po tayo sa ikalabing anim na katanungan. Maliban sa isa, lahat ay mga bentaheng dulot ng paggamit ng mulch. Letter A, pigilan nito ang pagdami ng damo. B,
Pigilin nito ang pagkawala ng halumigmig sa lupa. Letter C. Ilayo nito ang halaman sa pinsala ng mga peste. Or letter D. Dagdag na gastos sa pagsasaka. Amin dagitoy ket pagsayaatan amaited ti panagalep-ep malaksid ti maysa. Letter A, lapdan na ti panagtubo ti ruot. Letter B, lapdan na ti panagpukaw ti dameg. Letter C, iliklik na ti mula kadagiti peste. Letter D, nayon agastos ti panagtalon. Ang 17 katanungan, may mga lugar na hindi rekomendadong taniman ng kamatis kung ang mga ito ay dati nang tinamnan ng mga halamang kamag-anak ng nasabing gulay maliban sa isa. Ano ang halamang ito? Letter A, mais. Letter B, tabako. C, sili. Or letter D, talong. Adda dagiti lugar asaan a rekomendado a pagmulaan ti kamatis no dagitoy ket dati anamulmulaanen tinatnateng a kabagyan ti kamatis kas kadagiti sumaganad malaksid ti maysa kadakwada. Anya daytoy amula. Letter A, mais. Letter B, tabako. Letter C, sili. Letter D, tarong. Dumako na po tayo sa 18 katanungan. Ilang araw ang hihintaying lilipas pagkatapos ng polinasyon para pwede nang pitasin ang bunga ng tanim nating kalabasa? Letter A, 20 hanggang 30 araw. Letter B, 30 hanggang 40 araw. Letter C, 40 hanggang 50 araw. Or letter D, 50 hanggang 60 araw. Manungal daw ti palabsen manipod panakasuloob ti sabong ti karabasa tapno mabalinen aburasen daytoy. Letter A, 20 aginggat 30 aldaw. Letter B, 30 aginggat 40 aldaw. Letter C, 40 aginggat 50 aldaw. Letter D, 50 aginggat 60 aldaw. At ang 19 na katanungan, lahat ng mga sumusunod na peste ay namiminsala sa gulay na sitaw maliban sa isa. Ano ang pesteng ito? Letter A, bean fly. Letter B, bean pod borer. Letter C, June beetle. Or letter D, flea beetle. Amin dagiti sumaganad a peste ket agdadadael tinateng nga utong wenno sitaw malaksid ti maysa. Anya daytoy. Letter A, bean fly. Letter B, bean pod borer. Letter C, June beetle. Letter D, flea beetle. At ang 20 at panghuling katanungan, upang mapangalagaan ang ating tanim na ampalaya kontra sa sakit na namamarako, pwedeng isagawa ang mga sumusunod maliban sa isa. Ano ito? Letter A, paggamit ng trichoderma. B, pagtanggal ng mga apektadong sanga o pruning. Letter C, pagbunot sa apektadong halaman. Or letter D, pag-spray ng mga pestisidyo. Maudi sa lutsod, tapno masalakniban timula tayo aparya kontra sakit anamamarako, mabalin nga aramidan digiti sumaganad, malaksid ti maysa. Anya dayto nga aramid. Letter A, panagaramat ti trichoderma. Letter B, panagikat ti apektado asanga wenno pruning. Letter C, panang pag-ot ti apektado amula. Letter D, panagpasuyot ti pestisidyo. At iyan po ang 20 katanungan sa ating panghuling pagsusulit sa Radyo Eskwela sa Gulayan. Sana po ay madali lang po nating nasagutan ang ating pagsusulit at sana rin po ay mataas ang makuha nating marka. At sa pagsumite ng inyong mga kasagutan, ganito lamang po yan. Kailangan pong isulat ninyo sa isang tablet paper or intermediate paper ang inyong kasagutan at ibigay sa inyong extension worker o agricultural technologist na naka-assign sa inyong lugar o sa mismong municipal agriculturist ng inyong bayan. Ang inyong mga sagot ay dapat matanggap ng nasabing opisyal sa loob po ng 1 linggo. Ang ibig sabihin po niyan, hindi po dapat lalampas sa ika-31 o ika-31 ng buwang kasalukuyan. Uulitin ko po, ang inyong mga sagot ay dapat matanggap ng nasabing opisyal sa loob lamang ng 1 linggo o
o sa susunod na Martes, panghuling araw ng kasalukuyang buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan. Hindi na po tatanggapin ng ating programa ang inyong mga sagot na isusumite pagkatapos ng nasabing deadline. Maraming salamat po at good luck sa ating lahat. Salamat, Miss Barbie. Tinagan ti High Value Crops Development Program may matmatunan ni Mr. Robert Olinares ken ti opisina ti DA Regional Field Office No. 2 ngay pangpanguluan met tinalibtak a Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar Jr. Pumakadang ruden ti pagayamyo kasamang Rod Sonico ken agdadanggay tayo to kumamanen inton madanon ti sumaruno a panagtitin na konen tayo ti tangatang. God bless to everyone. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating